Hello po sa lahat po ng mga supporters at nagmamahal kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Dahil isang updates na naman po tayo for today's video kung saan ito pong mga supporters ni Mr. Eman and Miss Jillian Ward ay nananawagan dito po sa GMA dahil po sa mga napapabalita. So yun yung pag-uusapan natin maya-maya lang. But ngayong araw, ito na pag-uusapan natin ang ilan sa mga updates patungkol sa isyong ito kung saan kahapon po ibinalita ako sa inyo na meron tayong may napapabalita na si Jillian po ay ipapartner na naman, gagawa po siya ng movie kasama po si Mr. Dennis Trillo at ito pong isa sa mga PBB housemates na si Mr. Will Ashley. Si Will Ashley po ay dating nakatambal ni Miss Jillian Ward nung sila po ay mga bata pa, nasa teenagers pa lang sila age, so nung tanungin nga si Will kung ano bang namamagitan sa kanilang dalawa, ay tahasan niyang i-deny na nagkaroon sila ng serious relationship ni Miss Jillian. Talagang magkaibigan lang sila, close friends sila during that time, pero kasi iba yung chemistry na nakita sa kanila ng mga supporters nila. Kaya naman, itong GMA nakakaisip di umano ng isang proyekto kung saan ang comeback po ng Jillian at Will Ashley ay susubukan nila. Habang trending po ang Jillman. Syempre po, yung mga supporters po ni Jillian at ni Mr. Eman Bacosa ay talagang magre-react patungkol dyan, diba? Sabi ni Miss Lyra, basahin ko lang. Sabi niya, bakit nyo idadamay si Jillian kung si Jillian lang ang masusunod? Gusto niyang layag ang pagiging pagkaibigan nila ni Eman. Kaso, pinipigilan ng dalawa. Na-observe naman natin kung gaano ka-sweet si Eman before kay Jillian. Ganon din naman si Jillian. Kagustuhan niya ng management kaya wag niyong sisihin si Jillian or kahit isa sa kanila. Kung sasaway sila dyan, then mawawalan sila ng project on both sides. Kaya sumasang-ayon na lang ang dalawa. Kaya kayo dyan sa GMA Network, bakit ganyan kayo sa mga artist nyo? Sikat na sikat ang dalawa, bakit hindi nyo gagamitin para pagkaperahan? Kahit man lang TV guesting na dapat magkasama naman sana ang dalawa, pero wala pa rin. Malupit kayo sa mga fans ng dalawa, hindi yan maganda, selfish kayo para sa dalawa. At ang masama, sinisisi lang si Jillian at si Eman lang yung pinapaangat nyo. Unfair kayo, hashtag at GMA Network. So ito yung kanyang saloobin patungkol sa isyong ito. Kasi kung di man natin or wala man tahasang statement coming from those networks. Pero kasi para lang po malinawan kayo, para hindi kayo masyadong magalit sa GMA kasi they are just doing their job. Pagpasok kasi ni Jillian or pagpasok ni Eman Bacosa Pacquiao sa mundo ng showbiz ay hindi naman po nila inaakala na magkakaroon po ng chemistry si Jillian at si Eman. Kaya naman, yung pong kontrata ni Miss Jillian Ward ay naisulat na prior pa dun po sa contract ni Eman. Kaya maaaring kaya nagaganap tong mga pangyayaring ito kasi ang talagang meron pong silang contract na sinusunod. Maaaring na yan, prior dun sa kanilang renewal ng kanilang contract ay nakasulat na po lahat yan. Kaya yun yung sinusunod nila ngayon. Dahil nga kapapasok lang ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao sa mundo ng showbiz ay hindi po na ilagay or hindi naging priority yung ito pong si Mr. Eman na magkaroon sila ng proyekto ni Jillian. Pero it doesn't matter, diba? Kahit naman po hindi sila makatrabaho, pero kung seryoso naman talaga sila sa isa't isa, kung talagang gusto nilang isa't isa, wala namang makakapigil. Magkaroon man sila ng relationship or not, or magkaroon man sila ng project na mapapanood ng mga fans or not, ang importante meron silang understanding. Sabi nga ng isang artista, 'di ba? Private but not secret, 'di ba? Kumbaga parang pribado man yung kanilang relationship, pero hindi po 'yan pwedeng masikreto sa publiko, lalo na't parehas po silang public figure. And then meron pa nag-comment isa, ito. Sabi ni Ma'am Shi Hernan Gatchalian. Sabi niya, yun, si Miss Gina. Sabi ni Ma'am si Gina, paano naman gagaling sa acting kung hindi try isabak si Sir Eman? Tama naman, di ba? Kasi sinasabi nila na parang hindi pa ganun kagaling si Eman when it comes to acting. Kasi nga naman ang karir niya talaga, ang kanyang pinagtuunan ng pansin ay ang boxing. Yun talaga yung kanyang karir. At on the side lang talaga yung pag-aartista. Blessing lang talaga na naipasok siya sa showbiz. Dahil nga, nakitaan din siya ng potential. Pero katulad ng sinabi ni Gina Solayaw, ni Ma'am si Gina, totoo naman. Paano naman
namang gagaling si Mr. Eman kung hindi nyo itatry, 'di ba? Although alam natin na si Eman ay nag-undergo ng acting training kasi nga even Jillian Ward, sinabi niya sa kanyang interview na ano pa rin siya, nagpa-practice pa rin siyang umarte. No, nagte-training pa din siya. Talagang pinagbubuti niya yung craft niya kasi para nga naman sa mga malalaking role na kanyang gagampanan ay hindi siya mapapahiya, 'di ba? Ganon din po si Mr. Eman. Katulad po yan ng pagbabike. Hindi mo naman pwedeng ituro na matututo yung isang tao sa pagbabike not unless na sumakay siya sa bike. Ganon din po dito this is kumbaga sa acting kasi different, 'di ba? Hindi pa pwedeng acting ka lang. Kumbaga uma-acting ka na nga, umaarte ka na nga, inaartehan mo pa. Ramdam kasi ng tao 'yon. So, sa isang banda in a positive way is okay din 'yun kasi may buy time si Mr. Eman Parang piniprepare siya for the biggest role and biggest project na pwede pong ibigay sa kanya. Sa ngayon, ang kanya pong mga ginagawa, guesting, exposure, while he is doing his training dun sa pag-arte kasi nga sasabak na siya sa mga panibago. Kasi, ang alam ko po kasi dyan, ang takbo kasi ng pag once na pumirma ka ng kontrata mo sa isang network or sa isang ahensya, bibilang pa ng 3 buwan kasi parang ka pa, yung kailangan ka pang i-training, tapos sasabihin pa sa iyo yung mga dapat mong gawin na dapat katulad nung 'di ba yung pag-akbay-akbay nga sa mga girls, kung paano siya naging clingy kay Miss Jillian, iniwasan ni Emma yun kasi yan po ay kasama sa kanilang training, kung paano ka magsasalita in front of media pag ini-interview ka, paano ka sasagot, yun yung mga dapat pang aralin ni Mr. Eman Bacosa, no? Kasi nga talagang kailangan mas maging maingat, mas maging cautious po sila sa kanilang mga gagawin. So this time is yun po yung ilan sa mga panawagan ng mga fans si Jillian at ni Eman. And I know na meron pong inihahanda ang GMA Network para sa pinakamalaking pinakamalaking proyekto na ibibigay nila para kay Jillian at Eman. Ako po ay naniniwala dyan kasi alam kong kapag sila ang pinag-partner, talagang grabe, 'di ba? Grabe po yung magiging epekto nun. Kaya lang tayo, chill lang tayo, basta support lang tayo kay Jillian at kay Eman. Huwag tayo magsasawang sumuporta sa kanilang mga journey. Huwag natin sisihin si Jillian, huwag natin siya i-bash kung kanino siya i-partner kasi kahit naman kanino siya i-partner, 'di ba? Talagang kung talagang sino talaga yung tinitibok ng puso niya, yun pa rin yun, 'di ba? Ang ending. Kaya chill lang po tayo, huwag tayo masyadong mainip at ang tangi lang natin pwedeng gawin is to support them, 'di ba? So, kayo po anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. Hello po sa lahat po ng mga fan at sa lahat ng mga supporters po ni Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Abay panibagong good vibes po na isang balita. No, na talaga namang humanga po talaga ako ng bonggang-bongga dito kay Mr. Eman nung napanood ko to at kung paano po niya paano siya sinuportahan ni Miss Jinky Pacquiao, Alam naman natin yung storya nila. So yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, ito na pag-uusapan natin dahil talaga namang masasabi natin ito po ay isang good news kasi alam natin what's the story behind Miss Jinky Pacquiao, Manny Pacquiao and Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Ito lang para lang po maunawaan natin ano ba talaga yung story behind that. Yan. So marami siguro sa atin ang nagtatanong ano nga ba talaga ang kwento sa likod ng buhay ni Mr. Eman Bacosa, Manny Pacquiao at paano nakaapekto to kay Jinky Pacquiao bilang isang legal wife. Nagsimula kasi ang usapin ng ang mga netizen, na naglabas ng impormasyon at espekulasyon na si Eman Bacosa Pacquiao ay may dugong koneksyon umano kay Manny Pacquiao. Ang ilan ay nagsasabing maaring siya ay anak, kamag-anak o may mas malalim na kaugnayan sa pamilya. Dahil sa apelidong Pacquiao, lalong umigting ang pagdududa at ang curiosity ng publiko sa kulturang Pilipino. Malaki ang bigat ng apelido. Ito ay simbolo ng pinagmulan, pagkakakilanlan at dugo. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay walang malinaw at opisyal na kumpirmasyon mula kina Manny Jinky Pacquiao tungkol sa tunay na relasyon nila kay Eman.
So ang tanong ng marami, ano nga ba ang lihim na kwento at katotohanan o haka-haka? Maraming netizen ang nagsasabing may lihim na kwento sa likod ng pamilya Pacquiao. Ayon sa mga spekulasyon, maaring may bahagi ng nakaraan ni Manny na hindi pa lubusang nailalantad sa publiko. Ngunit dapat tandaan ang ganitong uri ng pahayag ay kadalasang walang sapat na ebidensya. Sa panahon ng social media, madaling gumawa ng kwento, ngunit mahirap patunayan kung ito ay totoo. Ang salitang lihim ay nagpupukaw ng interes, lalo na kung ang sangkot ay isang kilalang personalidad. Ngunit hindi lahat ng lihim ay totoo. Minsan ito ay produkto lamang ng imahinasyon o maling interpretasyon. At isa sa mga dahilan kung bakit lalo pang lumalakas ang usapin ay ang pananahimik ng pamilya Pacquiao. Para sa iba, ang katahimikan ay tila kumpirmasyon, ngunit sa realidad, maaaring ito ay paraan lamang upang maiwasan ang gulo. Si Manny Pacquiao ay kilala hindi lamang bilang isang boksingero, kundi bilang isang leader at ama ng pamilya. Para sa kanya, maaaring mas mahalagang proteksyonan ang kanyang pamilya kaysa sumagot sa mga ganitong intriga. Ganito rin ang ginawa ni Jinky. Pinipili niyang wag makisawsaw sa mga kontrobersya at mananatiling pribado ang kanilang buhay. Malaki din ang naging papel ng social media sa pagkalat ng isyong ito. Isang post lamang ay maaaring mag-viral at magdulot ng iba't ibang interpretasyon. Sa kaso ni Eman Bacosa Pacquiao sa kasalukuya, ang kakulangan ng malinaw na impormasyon ay napunan ng haka-haka. Ang resulta ng isang kwento na tila totoo sa paningin ng marami kahit wala pang matibay na basihan. Ito ay isang halimbawa kung paano nabubuo ang modernong chismis, isang kombinasyon ng impormasyon, opinyon at emosyon ng publiko. So may mga possibility na hindi rin naman may kakaila na ang bawat issue ay may bahid ng katotohanan. Ngunit ang problema at kung paano ito mapapatunayan kung sakaling ang dito nga, 'di ba, parang lumabas na po sa mga balita nang ipagamit ni Mr. Manny Pacquiao yung kanyang apelyido kay Eman. Nagkukumpirma na hindi man nila tahasang sinagot yung issue kung kaano-ano niya si Mr. Eman Bacosa, pero base po dun sa kanyang mga interview, pinakita niya dito na talagang tatay niya talaga. Pero nung una parang may pagdududa pa yung publiko, 'di ba? So, dahil po dito mas lalong hinangaan ng publiko si Miss Jinky Pacquiao sa ganitong pagkakataon kasi parang natanggap niya ang lahat at hindi po siya gumawa ng parang ng kahit ano pa mang bagay para talagang mapasama yung kanyang asawa, bagkus inunawa niya ito at sinuportahan. So sa isang video kasi mas lalo ako napahanga ni Miss Jinky Pacquiao kasi may nakita po kung isang pangyayari sa buhay, pinakamalaking pangyayari sa buhay ni Mr. netong si Eman, kung saan present si Jinky. Ayan, so napapanood po ninyo sa screen. At yun po yung mga laban ni Mr. laban po yan ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao, no? Talaga may kita mo na suportado ni Miss Jinky. Kasi kumbaga parang, 'di ba, kung tayo po nandun sa sitwasyon ni Miss Jinky Pacquiao na papanoorin mo yung anak ng asawa mo sa iba sa panahon na kayo ay mag-asawa. Kasi hindi naman po sila mag-asawa na or hindi naman single itong si Mr. Manny Pacquiao nung ipinanganak si Eman, kasi mas matanda si Jimwell kaysa kay Eman, 'di ba? Parang ilang taon yung tanda ni Jimwell kay Eman Bacosa, tsaka po lumabas si Eman. So which means during the time na mag-asawa si Senator Manny tsaka si Jinky, nagkaroon po ng cheating issue between dito po, 'di ba? Pero hindi natin alam yung totoong storya. Baka mamaya yung panahon na yon hiwalay pansamantala si Jinky at si Mr. si Senator Manny, kaya siya nakagawa ng ganon. Di natin alam what's the story behind. So, ang pinakamahalaga dito, pinakamaganda dito is natanggap ni Jinky si Eman. Kahit alam natin na siya po ay anak ni Manny sa ibang girl. 'Di ba? At suportado niya rin si Mr. Eman Bacosa. May mga bali-balita rin na si Eman po nung siya po ay naririto sa Manila ay talagang binilan siya ni Miss Senator Manny Pacquiao ng sarili niyang condominium kung saan siya titira. 'Di ba? Syempre hindi naman niya pwedeng iuwi si Eman sa bahay niya mismo, 'di ba? Parang
ano na rin, out of respect na rin kay Jinky. Although tanggap ni Jinky kung sino man si Eman sa buhay ni Senator Manny. Pero syempre, bilang pagrespeto na rin sa kanyang wife, minabuti niya na rin siguro na ihiwalay na lang. Kasi syempre, there are times na pupunta din doon yung nanay ni Mr. Eman Bacosa, 'di ba? So although ganun yung naging takbo ng buhay ni Eman, kinuwento niya rin kay Dr. Vicky Bello kung ano yung mga tiniis niya, kung ano yung mga sama ng loob niya dati, pero napalitan niyo ng napalitan na ng maganda at wala na siyang any dinadala ngayon dahil pinatawad niya na yung sarili niya at pinatawad niya na rin yung mga taong umagrabyado sa kanila, maging sa kanya mga kapatid nung wala yung nanay niya, 'di ba? Kaya naman alam nyo, mas lalo pong tumibay yung paghanga ko kay Eman nung napanood ko yung interview niya with Dr. Vicky Bello. Kaya pala talagang sobrang dami ring humanga kay Eman Bacosa sa tindi ng mga pinagdaanan niya, sa tindi ng mga sacrifices niya, at alam din natin ang dahilan kung bakit sobra din yung kanyang pagsusumikap, 'di ba? Kasi naranasan niya pala yung katakot-takot na hirap. Kaya para sa akin, opinion ko na napaka-blessed ni Miss Jillian, at hindi rin ako magtataka kung bakit bet na bet din ng mga magulang nitong si Jillian Ward sa Eman, kasi nakita nila kung gaano kaganda yung puso ni Eman, 'di ba? Kasi kung ibang mga tao yun, ibang mga bata yun, 'di ba? Hindi mo mapapatawad ng tatay mo dahil hindi naman siya naging tatay for how many years. Ito lang naman naging nagpakatatay si Mr. Itong si Senator, 'di ba? Nung mga nabalitaan natin, ng mga ginawa niya kay Eman, tapos pinagamit niya yung apelyido niya kay Eman, 'di ba? Pero all in all, kung tutuusin, napakalaki rin ang pagkukulang ni Senator Manny, pero tinanggap at minahal ni Mr. Eman at pinatawad yung kanyang ama. So kaya naman we pray na talagang si Jillian ay mapunta sa tamang tao, kasi sabi nga kahit naman ligawan siya ni Eman, pero si Jillian pa rin naman ang mamimili kung sino yung gusto niyang makasama. So kaya naman kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. So this channel also go. Hello po sa lahat po ng mga followers at sa lahat ng mga nagmamahal kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao and Miss Jillian Ward. Kasi meron po akong isang video na napanood ng interview ni Mr. Eman, at dito ko talaga napatunayan how pure and how very talaga to si Eman. Kaya naman pala itong si Jillian, masasabi talaga natin na na-in-love din siya kay Mr. Eman dahil dito sa character niya na ito. So ito yung pag-uusapan natin maya-maya lang. Araw ito na pag-uusapan na natin, at sabay-sabay nating panoorin, magre-react tayo sa ilang mga ilang mga interview nitong si Mr. Eman Bacosa Pacquiao with Miss Dr. Vicky Bello. So let's watch this. May interest siya. Wait, natin. Hi, welcome to the Vicky Bello vlog. Today's a very special interview. I know I say that a lot, but when I watched this interview with Jessica Soho, I was just crying the whole time because I've never seen someone so pure in heart, so loving the Lord. And I think it's really going to be an inspiration to a lot of people. So please welcome to the Vicky Bello vlog, Eman Pacquiao. Hi! So sabi ko, ano ba yan? Paano ba nangyari yung Jessica Soho interview? Actually, just last week po. I know, pero paano ka nahanap? Paano niya Di ba kasi nagustuhan na interviewin ka? With, after my fight po. Miss Kasi Jessica nanalo ka. Soho. You're unbeaten daw, di ba? Yes po. Talaga? Opo. So narinig niya, tapos inisip niya? Opo. Nag-ano po sila ng researcher para mahanap ako. Tapos nakita po nila yung Eman Bacosa Pacquiao page ko po, Facebook page. So doon parang chinat po nila kami. So that was only last week, and since then, he is the most celebrated person, I think, in the last week. Something positive in this kind of not so good times, di ba? Anyway, well, welcome. Thank you for agreeing to be with me. Thank you. So since I watched Jessica and I watched Boy Bunso, sabi ko na tanong na yata lahat ng questions, so I have to go deeper. Ready ka ba? Sure. Let's go. Anyway, so kailan ka naging Pacquiao? Actually, I became a Pacquiao in 2022. Only in 2022 during the pandemic, after you already started boxing. So one of the things that really impressed me about you is how pure you are. And when I listen to you, parang you have no anger issues. So I'm sorry to bring the conversation back to me, but I'm adopted, right? And I don't know why my adoptive parents, the Bellos, are wonderful people. They love me so much. Pero meron akong hugot na bakit pinamigay ako. But I always wanted... Why my adoptive parents, the Bellos, are wonderful people. They love me so much. Pero meron akong hugot na bakit pinamigay ako. Yun. I always wanted
Kasi kaya po talagang nagustuhan ni Dr. Vicky Bello si Eman. Parang nakarelate siya sa story ni Eman dito eh. At yun nga yung story ni Dr. Vicky Bello nung bata pa siya. To stay with the Bellos, I never wanted naman to not be adopted. Pero parang, na parang it drove me. nakaka-relate It drove me to be siya dito po kay successful. Eman. In your Pero case, may different anger issues ka rin ba? identity Or Back then, when I was a child, I always have anger issues. how old were you when that was happening? Actually, 5 to Talaga 5 11 years old? 5 to 11 years old. Paano mo alam na anger issues yun? Kasi, I know kasi every time na may Father's Day, nainggit talaga ako. Umiiyak ako sa gilid sa school namin. Hindi mo pinapakita. Doon sa likod, doon talaga sa mga kung saan may walang tao. Iiyak ako doon, tapos babalik ako. Iinggit So, ako sa mga bata. na may tatay. So, pero pag Parents' Day sa school, sinong dumarating? My mom only. Okay. And then your stepdad, hindi ganun. Yung first stepdad mo, I heard hindi magandang relationship niyo masyado. So, galit ka na very lalo. traumatic. Oh, paano nangyari? May tatay. So, pero pag Parents' Day sa school, sinong dumarating? My mom only. And then your stepdad, hindi ganun. Yung first stepdad mo, I heard hindi magandang relationship niyo masyado. So, galit ka na lalo. Traumatic. Na-trauma siya kasi parang yung asawa ng nanay niya ngayon is nagkaroon siya ng stepfather, hindi naging maganda yung So, naging yung mga experience niya. nagpag-joke Siyempre, yun to, yung totoong tatay niya nga hindi niya nakakasama. Tapos yung pangalawa pa yung kanyang stepdad, no? Na parang hindi rin naging maganda yung naging experience, hindi rin naging mabuting tatay para sa kanya. So talagang dinala niya yon yung kanyang may bigat na dinadala si Eman. Tapos binubog po kami noon ganun. Never ka nagsikretong tumawag sa kanya para masabi sa kanya na Ayoko rin naman naisip ko po yun, pero alam ko na nag-work hard. Oh my God. Kahit may sakit siya, Oh, diba? Ang hirap naman nun. Work pa rin siya. So ayoko ma-down yung mentality ni mama, nag-worry siya sa amin. So sinasabi ko na, ma, okay lang po kami dito, I love you. Oh po. my Keep working hard, G. mga ganun. Talaga? Apo. Okay. Tapos pag ayoko rin naman naisip ko po yun, pero alam ko na nag-work hard si mama sa Japan. May sakit siya, nag-work talaga siya, kahit hindi niya na kaya, nag-work pa rin siya. So ayoko ma-down yung mentality ni mama. So sinasabi ko na, ma, okay lang po kami dito. Umiyak siya ng sobra Paano kasi yung nalaman? Oo. sobrang payat po namin nun. Para Grabe, no? Ang hirap ng pinagdadaanan ni Eman kasama ng kanyang mga kapatid. Pero mas minamabuti nila na hindi ipaalam sa nanay nila kasi nga ayaw nila na mag-alala yung nanay nila dahil nag-work nga yung mama niya sa Japan para masustain yung kanilang mga pangangailangan dito sa Pilipinas. So, Grabe, 21 years let's ang watch difference mo pa. sa youngest brother mo. And you're your 6 brothers, di Sabi ba? nga po ng mama ko, parang anak mo na ito, ma. Ang sweet ang bait ng mami mo, ang ganda. Anyway, so going back to that, hindi mo ba na, binubugbog na yung mga kapatid mo, ikaw lang? Actually, sometimes ako. Ikaw talagang Because pinag-iinitan. father talaga, legitimate father talaga yun nila. So hindi ka anak talaga. He knew that you were son. And then, so inside, anong feeling mo noon? Yung one day, bubugbugin ng kita or gano'n? Or? No, nagalit ako kasi bakit nangyayari yun sa akin. Hindi ko alam kasi I just, gusto ko lang naman ang pagmamahal ng isang ama. So, naalala kong nagalit na why is this happening to me, to all of us? Tapos, pag nakita ko pa yung, actually, sometimes, ako, father talaga yun, legitimate father talaga yun. Kasi hindi ka anak talaga. He knew that you were son. And then, so inside, anong feeling mo noon? One day, bubugbugin ng kita or gano'n? No, nagalit ako kasi bakit nangyayari yan sa akin. Hindi ko alam kasi I just gusto ko lang naman ang pagmamahal ng isang ama. So, naalala kong nagalit na why is this happening to me, to all of us. Tapos pag nakita ko po Yung kwento po ni Mr. Eman Pacquiao, ito po ay typical na talagang nangyayari sa mga sa mga anak na iniwan ng kanila magulang to work abroad, tapos ang pinag-iwanan mo hindi pa mapagkakatiwalaan, 'di ba? There are times nga na lalo na kapag may girl, 'di ba? Tas hindi mapagkakatiwalaan yung stepdad lang na. Iba pa rin kasi talaga pag totoong tatay, minsan nga kahit totoong tatay pa pinapabayaan eh. Iba pa rin talaga kapag nandyan yung kompleto yung family mo, tapos nakikita ka ng parents
mo, di ba? At this time, is kumbaga parang ang laki pala ng bigat ng responsibilidad na dinala ni Eman. Kaya rin po siya nakarating dito sa part na to, na talagang nagsumikap si Eman. That's Bakit what. nangyari to sa amin? Lagi naman kaming lagi naman kaming sumusunod sa mama namin. So, question ko noon na, Lord, why is this happening to our life? Hindi naman po kami masamang tao. Hanggang sa naintindihan ko, lumaki ako, naging strong person naman ako. I learned how to forgive and to understand things na God is only building me up. I As a know, I Christian. actually was thinking kung hindi mo pinagdaanan yun. Pumuglan yung mga kapatid mo, ikaw lang. Actually, sometimes ako. Ikaw talagang pinag-iinitan siya. Father talaga, yung legitimate father talaga. So, lalo akong nagalit na why is this happening to me, to all of us? Tapos, pag nakita ko pa yung mga kapatid ko, sobrang payat, nakakaawa, tignan, Kahit gutom na sarili gutom. niya anak, payat din, hindi rin niya pinapakain. More kasi siya sa sugal, sa billiard and gambling. So, nung dumating ang nanay mo, nakita niya na ang papayat niyo. Sobra po. So, Liliit po namin. then sinabi niyo na anong nangyayari. Opo. Then, pinaalis na niya yung, Opo, iniwanan niya. iniwan niya. Sinabi rin po namin na iwanan mo na yan, ma, kasi he's not a good example. May galit ka noon. So, talagang, I would be mad kung Yes. binubugbog ako, Yes, di ba? of course. So you were not this gentle, mabait Eman that I know now. No, actually, kine-question ko lagi si God, bakit nangyayari to sa amin? Lagi naman kaming lagi naman kaming sumusunod sa mama namin. So, kine-question ko noon na, Lord, why is this happening to our life? Hindi naman po kami masamang tao. Hanggang sa naintindihan ko, lumaki ako, naging strong person naman ako. I learned how to forgive and to understand things na God is only building me up. I as a know, I Christian. actually was thinking kung hindi mo pinagdaanan yun. I can't really say I'm a Christian if wala akong napagdaanan na mahirap. And not sa only that, I think it built grit. Yes. Di ba? Sometimes when children are too pampered, Yes. konting ganun lang, or else, parang iiyak na, ikaw matatag ka. I think you have the heart of a champion because, I'm thankful na hindi rin po ako bitter. yeah. Opo. Paano nangyari yung paano nag-change yung ugali mo na hindi ka na naging bitter? Kasi alam ko maraming bata na nakakadaan ng ganon. Kasi ang dami yung overseas contract workers, isang parent lang. Ay, yung masakit na isang parent ang pumupunta sa school nyo, na hindi mo masyado nakikita kahit, let's say, mabait yung tatay nila, pero laging wala, or nanay nila, laging wala. Paano ka nag-transition na naging, Tama. hindi ka na naging bitter? When I met God, Earn up to 3.75%. in church po. Church, may- Catholic Church, True. Christian Church. Diba? So, ang ganda ng So, sinabi yung dito mami- ni Mr. Eman Bacosa. Sinabi niya, there are times that he questioned the Lord, he questioned God. Why is that happening to them, no? Yung kanyang pamilya. Bakit nagaganap yun sa pamilya niya? Parang feeling niya pinaparusahan siya ng Diyos. But they came to realize na pinahintulot pala ng Diyos lahat yun, na para mas maging stronger siya, mas malakas. Kasi you will never be a parang victorious Christian if hindi mo pinagdaanan yung mga ganito katitinding mga pagsubok. And isa yun sa mga binabalik-balikan ni Mr. Eman Bacosa na parang feeling niya, ito yung nagpatatag sa kanya, ito yung nagpalakas sa kanya sa mga panahon na talagang grabe yung kanyang faith sa Lord, diba? Kaya talagang nagustuhan siya ni Dr. Vicky Bello. So yung mami Ito mo, pa. pagbalik galing sa Japan, Kristiyano na siya. Opo. Tapos? Not actually yet. Hindi pa, okay. So, pagkuha niya po sa amin, pumunta po kami kaagad lahat ng Japan. So, yung mga kapatid ko naiwan sa Pilipinas. Ako sa Japan. Tapos Ikaw lang. doon, nag-church kami doon sa Japan ng Christian. Born again. Okay. And then somehow, mas na-feel mo si Lord doon sa Christian Church. Opo. Tapos na timing na may preach doon about forgiveness. Ganoon. Tapos may Bible verses pa na learn how to forgive just as God forgive you. Wow. Opo. And natamaan ka naman. Natamaan ako. Totoo naman sinabi ni God na Cute naman. hindi naman Galing ni lahat, Eman, sabi niya. puro blessings lang tanggapin Sabi mo kay niya God. ganun, Siyempre, kailangan mo ayan. tumanggap ng ng mga trials ni God para i-test yung faith mo at saka You read I the prayed na Bible. everyday na si God na yung lakas ko everyday na na hindi ako kahit ano sabihin ng tao. Kay God lang ako naniniwala na God, Do I know you have plans for me. do you hear God somehow? Do you? In my heart na In your heart. I'm always happy and content na na He's always surprising me. Talaga? Hindi ko nga to expect na magiging artist See, ako. how do you handle, in 1 week, I'm so shocked. In 1 week, you went from being unknown, of young boys, kotobato, na wala naman masyado. Tapos may Bible verse. Grabe yung experience, Mr. Eman, no? Pero ang kanyang faith talaga yung nagdala sa kanya sa kung saan man siya naroroon ngayon.
And kung panonoorin natin yung history ni Eman, that's really great story, and isa siya sa mga napakagandang gawa ng magpakailanman sa GMA7, no. Isa yan sa mga storya ni Eman na kung paano siya from rag to riches, kasi sabi nga ni Dr. Vicky Bello, saan ka makakahanap na from unknown to known, 'di ba, bilang isang tao, 'di ba, bilang isang person. Hindi naman siya kilala bilang dahil siya Pacquiao siya, but may pinatunayan siya sa publiko, at doon lang po talaga parang nabigyan ng pagkakataon si Emma na ipagamit sa kanya yung apelidong Pacquiao. For the longest time, Bacosa talaga yung gamit niya. And nakita natin dito that wala siyang dinalang any unforgiveness heart, no. Talagang dahil siya binless talaga ng todo ng Lord, kasi meron siyang nakarana siya ng kapatawaran sa Diyos. Kaya naman yung kapatawaran na yon ay binabahagi niya rin sa iba. Kaya hindi ako magtataka kung bakit itong si Jillian Ward talagang nahulog ang kalooban kay Eman dahil sa pagiging genuine niya, pagiging humble, being a godly person, 'di ba? It doesn't matter kung maraming mga gwapo, maraming mga mas mayayaman kay Eman, pero kung bibigyan ng chance na or papipiliin man, no, si Eman talaga yung pinaka-best para kay Jillian, kasi nakikita natin na mas magiging maayos si Jillian pag si Eman talaga yung naging boyfriend niya. So, kayo po, ano ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone!